simple lang naman, sapat sa pangunahing mga pangangailangan. Saan mahahagilap ang mga munting pangarap, makaipaw sa hirap, maalwang hinaharap. Sa bunyagi at kusa, munting pamayanan, sa husay kinilala, umani ng karangalan. Kay raming nagsasabi, ang galing-galing daw namin. Saan ba nang gagaling? Ano bang anting-anting? Simple lang yan, kaya mo yan, bay! Sa malikhaing paraan, Sa paraang malikhain, kasama ang mamamayan, mamamaya'y pagsama, pagbabago na lantad, lantad na pagbabago, tuloy-tuloy na pagunlad. tuloy-tuloy na Sa pag-asenso. malikhaing paraan, Sa paraang malikhain, kasama ang mamamayan, mamamaya'y pagsama, pagbabago na lantad, lantad na pagbabago, tuloy-tuloy na pagunlad. tuloy-tuloy na pag-asenso. This program is brought to you by the Development Bank of the Philippines. Masasabing nasa Sarangani na ang lahat ng kailangan para maging isang maunlad na lalawigan. Pero tulad ng maraming lugar sa Mindanao, ang gerang dekada na ang binilang ay naging hadlang para guminhawa ang buhay ng mga Sarangani. Naging mailap ang kaunlarang inaasam ng lalawigan. Walang kalsada, napakaraming lugar na walang tubig, maraming bata na nagkakasakit. Everybody had their own little kingdoms, ang mga politiko. Normal po yung kalamidad. Putok dito, kidnap doon. Ito ay ilan lang sa mga problema na naghihintay kay Migs Dominguez na maupo bilang pinakabatang gobernador sa Pilipinas. 2004 nang una niyang hawakan ang timon ng probinsyang tila wala raw patutunguhan. Walang vision, walang direksyon na tama. At tingnan namin, ano ba ang mga problema? What are the root causes? Kabilang sa pinilay ng karahasan sa Mindanao ang Sarangani. Mahirap makamtan ang kapayapaan kung walang hustisya at pagkakapantay-pantay. Dahil dito, ibang klaseng revolusyon ang sumiklab sa probinsya. Ako po si Doc Eddie. Tunghayan natin ang kanilang pagsusumikap para makamtan ang mailap na kapayapaan dito sa Sarangani. Isang galing po. I can be effective because of our son. Isang survey ang agad ipinagawa ni Gov. Migs sa mga munisipyo ng kanyang lalawigan. Ang target, alamin ang ugat ng pagkawatak-watak ng kanyang mga nasasakupan. One could be education, the lack of opportunities, lack of jobs, and most importantly, we had to address the root causes of rebellion. Social injustice, apathy, feeling ng pinapabayaan ng gobyerno ang mga mamayan. Tapos assignment mo to. Alam na kapayapaan ang solusyon sa napakaraming suliranin ng lalawigan. Binuo ni Gov. Migs ang programang Kalinaw Sarangani noong 2004. Kapayapaan ang ibig sabihin ng kalinaw sa Bisaya. Malinaw ang utos ni Gov. Migs kay Jocelyn Canda, ang dating program manager ng Kalinaw. Humanap ng paraan para magkasundo ang mga taong naninirahan sa Sarangani. Andyan yung ating mga Muslims, andyan yung ating mga indigenous people, andyan yung ating mga settlers. Maraming armed conflicts, hindi pagkakaintindihan noon ng bawat tribo. We want really to propagate yung tinatawag nating kultura sa kapayapaan. Nagsimula sila sa pinakamalit na unit ng gobyerno. Bumuo sila ng Peace and Development Communities or PDC sa mga barangay. Or conflict vulnerable areas
na kung saan willing yung mamamayan at saka yung mga officials to transform at i-embrace nila being peace-loving community. Bakit nga ba tayo nakikipag-peace talks? May 50 PDC sa kasalukuyan. Nagdarao sila ng mga peace dialogue na dinadaluhan ng residente, sundalo, at maging mga rebelding MILF at MNLF. Yung trust level hindi agad-agad makukuha. Isa yun sa pinakamahirap na trabaho namin. We are unarmed. We are young. We are women. Mahirap yon, pero masaya kami na ngayon nakuha namin yung trust. We can work with them, text, we can call, at hindi kami pag-iisipan na ito ay may masamang intensyon. Si Sarangani MILF Provincial Chair Haji Puwa Japal ay parte na rin ng Kalinaw. Noon, hindi man magkita ang army o MILF. Magkita sila na nandyan sa bakbakan. Ngayon, hindi naman. Dahil amigo naman sila. Tumutulong na rin ang kanilang grupo sa pagpapanatili ng kapayapaan sa kanilang lugar. Kung may diferensya Kristiyano at saka natibo, isitar namin yun. May conciliation committee para isitar ang problema. Kahit mga Bisaya po, puro. Isitar namin yun. Masaya kami kasi we've seen our people working with us. Isa yun sa mga indicator na malawak na ang aming napuntahan. Kasi marami ng tao na naniniwala at nag-work for peace. Ang pagtutulungan tungo sa kapayapaan din ang hangad ng isa pa nilang programa, ang Tindahan para sa Kalinaw. Inoorganisa ng Kalinaw ang mga kababaihan sa komunidad. Binibigyan nila ng 50,000 pisong pahunan ang bawat grupo para makapagtayo ng sari-sari store. Katanggap po kami ng 50,000 seed capital. Si Marlene Calao, ang treasurer ng organisasyon sa Barangay Tapon, Saglan. Guminhawa raw ang buhay niya at ng kanyang mga kasama sa Tindahan para sa Kalinaw. May dividend sharing ang mga miyembro tuwing Disyembre. Sa katulad namin, di kami nakatapos ng kurso. Na i-exercise po namin yung kunting kakayahan namin kung paano paunlarin yung ganitong kunting kapital na binigay po ng pamahalaan. Para mahikayat at tangkilikin ang tindahan, meron ding tinatawag na patronage fund ang proyekto. Halimbawa, umabot ako ng 100,000 na nabili dito, i-times mo yung ng 20%, yun na yun ang matanggap mo plus dividend. Marami kang binibili, oo, mas marami kang makukuha. Opo. Isa pang programa ng Kalinaw ang Madaris for Peace. Sa ilalim ng programa, binibigyan ang mga batang Muslim ng libreng Arabic language at Muslim values education. Pag ang isang Muslim, alam at naiintindihan niya ang kanyang Quran, naiintindihan niya ang Bible, he will become a better or best Muslim. He will become then a better citizen of one locality. May 44 na madaris o paaralan ng mga Muslim sa buong Sarangani. Tayuan kami ng mga school, ng mga binibigyan kami ng mga supply. Natututo kaming bumasa, sumulat ng aming sariling alphabet. Si Junay Salulos ay nasa first year high school ng pag-aaral ng Arabic sa madrasa sa Sapu, Masla. Uridu an ata'allamu lugal Arabiya لأن اللغة العربية هذا كلام الله وكلام الله في يوم القيامة. Ibig sabihin nun, ako gusto kong mag-aral ng Arabic kasi ang Arabic ay salita ng Allah sa Quran at salita ng Allah sa huling araw. Pag marunong akong bumasa ng aming Biblia, na iintindihan ko talaga kung anong meaning na sinasabi ng Allah. Malaki raw ang ambag ng Madaris for Peace sa pagpapanatili ng mapayapang komunidad. Kapag nasa loob sila ng madrasa, nakakaiwas sa gulo. Nagpapasalamat kami sa Kalinaw na nagbibigay kapayapaan sa Sarangani kasi natututo kami kung ano ba ang tama. Abot kamay na sana ang kapayapaan sa Sarangani, ngunit nadiskaril ang kanilang mga adhikain dahil sa isang di inaasahang pangyayari noong 2008.